Sa bayan ng Marley, lupain ng marmol na palasyo at gintong watawat, isinilang si Yuan mula sa isang marangyang pamilya na kilala sa dangal at impluensya. Lumaki siyang napapalibutan ng karangyaan, mga bista ng ani, sayaw na inaalay sa mga ninuno, at ritual na nagpapasalamat sa buwan at araw. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may lihim na nag-aabang sa kanyang kapalaran. Bata pa lamang si Yuan nang matuklasan niyang kakaibang kakaibang kakayahang magbasa ng isip sa unang pagkakataon. Inakala niyang ito'y biyaya, isang basbas upang maunawaan ang kapwa at maging tulay ng kapayapaan. Ginamit niya ito upang tuklasin ang kaalitan sa bayan ng Gol ang mahihina sa piling ni Mara, isang dalagang tagapagpahalaga ng tradisyon at awit ng mga ninuno. Tutuhan ni Yuan ang kahulugan ng pag-ibig at pagpipigil sa kanya. Naniwala siyang ang kapangyarihan ay nagiging matarungan kapag ginagabayan ng puso. Ngunit dumating ang digmaan, sumalakay ang mga karatig lupain na may dalang espada at panlinlang. Si Yuan ay ang ginawang espada ng Marley. Binasa niya ang isip ng kaaway, hinuhulaan ng galaw at pinahu, pinapangunahan ang hukbo at sa tagumpay. Tinawag siyang bayani, tagapagtanggol ng bayan, subalit sa bawat laban, away ang nababasa niya, kundi ang kasakiman ng sariling pinuno, ang pagtataksil ng ng kaibigan at kalupitang itatago sa ngalan ng karangalan. Sa gitna ng digmaan, nawala si Amara, biktima ng mundong ipinaglaban ni Yuan. Sa kanyang pagkawala, tila namatay rin ang huling liwanag sa puso ng bayani. Patuloy siyang lumaban, ngunit ang bawat tagumpay ay may kapalit na sugal sa konsensya. Ang kultura ng Marley na minsan pinagmalaki ay unting-unting napapalitan ng uhaw sa kapangyarihan. Sa katahimikan, matapos ang digmaan, doon bumagsak na tuluyang yumanig sa kanyang pagkatao sa isang gabing walang buwan. Malingaw ang tinig mula sa dilim. Ang mga yan ay hindi kailanman biyaya. Ito'y sumpa sinadya upang siya'y mabuhay ng libutan. Pinagkait sa kanya ang kapangyarihan lason sa kaluluwa, isang dahang-dahang parusa. Wakas at mga pista at pangako doon sa pagitan ng alaala at dilim. Bumula kung ang bawat araw ng aking buhay ay pagdurusa. Bakit pa ako magpapatuloy kung ang kamatayan na lamang ang tanging katahimikan hindi ko pa nararanasan? Hindi sa sigaw ng tagumpay, kundi sa tahimik ng paghuhukom ng konsensya. Ang tunay na laban ay hindi digmaan ng espada, kundi digmaan ng loob. Hanggang saan aabot ang moralidad ng isang tao kapag akala niyang biyaya pala'y sumpa at ang kaalaman mismo ang naging pinakamabigat na parusa.